Magandang araw po ng linggo sa inyo mga kaibigan. Malamang gabi na sa ilan sa ating mga kababayan saan mang panig sa mundo. Inihirit nitong si P3PW Party List nominee at si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon ang pagpapa-hair follicle test mga kaibigan ng mga kasamahan sa Estados Unidos. Ito pong si Rostan Sion Paulo Tantoco na namatay sa cocaine overdose. Kamakailan lamang mga kaibigan matapos po na ilabas ng mga otoridad sa Amerika yung dahilan po ng kanyang pagkamatay kamakailan. Malaking issue talaga ito dahil hindi natin o hindi maiwasan po na iugnay ito po naman ang drug use ng ilang mga opisyal ng pamahalaan at ng kanilang mga kaibigan na nariyan po sa itaas na bahagi ng lipunan. Ika nga nila mga kaibigan, sinabi nitong si dating Commissioner Guanzon mga kaibigan sa isang FB post na iniugnay po niya ang pagkamatay nitong si Tantoco sa nakatakdang pagbisita nitong si Dayonyor Marcos bago matapos ang kasalukuyang buwan. Oo, meron siyang meron siyang planong pagbisita diyan sa Estados Unidos. Parang hindi ito plinano eh. Marang karakaraka nagplano na lang na papunta ng Amerika. Itong si Pangulong Dayonyor, ang sabi nitong si Attorney Guanzon, mga kaibigan, kasi ito lamang naman talaga ang pinakamatinding pagsusuri kung ang isang tao ay gumagamit talaga ng pinagbabawal na gamot o droga, maaring malustan niya yung blood test, maaring malusutan niya yung urine test o ano pa mang eksaminasyon para matukoy kung isang tao ay gumagamit ng ipinagbabawal na droga, particularly ng shabu o ng cocaine, mga kaibigan. Ito ang pinaka-reliable talaga, yung hair follicle test. Napilit po na tinatanggihan ni Pangulong Marcos Jr., mga kaibigan, Ayon kay Atty. Guanzon, ang next step ay i-hair follicle test lahat ng kasama nitong si Tantoco dyan sa Amerika, at dapat ang Amerika mismo ang gagawa ng eksaminasyon o ng test na ito para walang pressure mga kaibigan at para walang anumang insinuation na ito ay ginawa ng hindi tama mga kaibigan. Base po doon sa ulat mga kaibigan, itong si Tantoco na kasama sa entourage, walang iba kundi nitong si First Lady Lisa Marcos. Diyan po naman sa Los Angeles, diyan sa California, para po naman sa ginanap na Manila International Film Festival o MIFF noon po namang nakaraang Marso, 4 hanggang 7 ng kasalukuyang taon. Natagpuan mga kaibigan itong si Tantoco na wala ng buhay. Diyan po naman sa Beverly Hilton Hotel, diyan sa Beverly Hills, noon po namang March 8. Sinabi nitong si Atty. Guanzon, mga kaibigan, na halatang hindi sanay, pinilit lang. Ay ayon kay Atty. Guanzon, halatang hindi sanay gumamit yung mama. Halatang may pumilit lang sa kanya para gumamit. Ito yung sinabi nitong si Atty. Guanzon sa kanyang post. Ipinos din ni Guanzon ang pinaniniwalaang kopya ng resulta ng medical examination na ginawa po kay Tantoco. Oh. At ayon kay Atty. Guanzon na yan, yung galit sa adik, nakulong. Oo. Yung galit na galit sa adik, nakakulong. Sinong tinutukoy ni Atty. Guanzon dito? Si dating Pangulong Rodrigo Duterte, di ba? Sa ngayon naglunsad ng drug war, siya yung galit na galit sa droga, nakakulong. Samantalang yung adik daw, samantalang yung adik daw, malayang malaya. Galit pa naman si Trump sa droga. Dagtang pa ni Guanzon, mga
kaibigan, so ang sinasabi at paniniwala nitong si Atty. Guanzon sa kanyang post na ang totoong pakay sa US nitong si Baby M ay subukan pong pigilan yung pagpapalabas ng report na ito. Kaso, naunahan na sila ng mga otoridad ng Amerika. Yan ho yung sinasabi ni Atty. Guanzon doon sa kanyang post sa FB, mga kaibigan. Ayon pa rin kay Guanzon, tiyak na masakit ang ulo ngayon nitong si Palace Press Officer Auntie Claire Castro. It's a bad day for Auntie Claire. Sakit ng ulo nito, yun po ang sabi nitong si Atty. Guanzon. Sinabi rin nitong si Guanzon, mga kaibigan, na alam naman ho nating matindi itong bumabanat kay Baby M. Noon pa man, na magiging isang malaking hamon ang ulat na ito sa bagong talagang Presidential Communications Office Secretary Dave Gomez. So, alam niyo naman na siguro na wala na si PCO, itong si Boy Tahimik. Si Jay Ruiz na wala namang ibang ginawa diyan, lumalabas lang yung kanyang pangalan sa mga media, pero sa totoo lang wala namang ginawa, ngayon nabigyan po ng isang juicy position diyan sa MECO. Ganyan yung nangyayari yung mga galing sa PCO Una diyan si Chaloy Grapil. Nung mawala sa PCO, nagpunta sa MECO, nakabase din sa Taiwan. Itong si dating PCO chief, Cesar Chavez, siya lang ang wala dyan. Pero ngayon, nagbalik na siya sa kanyang programa sa isang himpilan, At the same time, siya yata yung naninilbihan na chief of staff ni Manila Mayor Isko Moreno, mga kaibigan. Pero itong si Boy Tahimik, J. Ruiz, sumunod siya dun sa yapak nitong si Cheloy Garapil, dyan po naman sa MECO, mga kaibigan. Sinabi nitong si Atty. Guanzon na kawawa naman ang bagong sekretary ng PCO. Masusukat kaagad ang galing niya kung talagang magaling siya. Si Tanto, mga kaibigan, ay asawa ni Dina Arroyo, ang pamangkin. Dito po naman si dating First Gentleman Jose Miguel Arroyo. Ito po yung ulat, mga kaibigan, tungkol kay Tantoco na inilabas kamakailan lamang. Opisyal na ulat sa kamatayan ni Paolo Tantoco, inilabas makalipas ang 4 na buwan. Matapos ang 4 na buwan mula ng bawian ng buhay, itong si Juan Paulo Tantoco, 44 years old, ay sa wakas inilabas na ng Los Angeles County Coroner ang opisyal na ulat sa kanyang pagkamatay. Batay sa findings, mga kaibigan, na inilathala noong July 9, ang sanhi ng pagkamatay ni Tantoco ay ang cocaine effects, mga kaibigan, napasobra sa cocaine, na ikinategorya bilang accidental drug overdose. Ayon pa rin sa medical examiner ng naturang estado sa Amerika, posibleng may kondisyon sa puso ang biktima o probable atherosclerotic o sclerotic cardiovascular disease. Naganap, mga kaibigan, ito yung bigyan natin ng puntos nito. Naganap ang insidente noong March 8, 2025. Diyan po naman sa Beverly Hilton Hotel, diyan sa Beverly Hills, California. Isang araw matapos po naman ang MIFF Tribute Gala na dinaluhan niya kasamang entourage ni First Lady Lisa Marcos. Sa kabila ng mga katanungan ng publiko, ngayon lang inilabas ang ulat matapos ang mahigit 4 na buwan, mga kaibigan. Hawak pa rin ng Beverly Hills Police Department ang investigasyon na iuwi na sa Pilipinas ang kanyang mga labi. Itong si Tantoco ay kabilang po sa prominenteng pamilyang may-ari ng Rustans retail chain. At ito nga po, asawa nitong si Dina Arroyo, Deputy of Social Secretary ng PBBM Administration, at may 3 mga anak, mga kaibigan, na ba matindi, matindi. Sinasabing, although hindi pa po napatunayan, alam nyo, ang maganda rito, meron naman sigurong, siyempre, kilalang hotel yan. Sigurado ako na meron mga security cameras ho yan, mga kaibigan, o CCTV,
Doon makikita kung sino yung mga kasama nitong si Tantoco doon sa kanyang hotel na suminghot, boy singhot, suminghot ng maraming cocaine, mga kaibigan. Base doon sa pahayag ni Atty. Guanzon, parang hindi sanay Parang may pumilit na gumamit itong kay Tantoco, mga kaibigan. Diyan lamang ho natin mapapatunayan kung sino yung mga pumasok sa kwarto nito. Kasama niyang pumasok sa kwarto at kung sino yung mga lumabas sa kanyang kwarto. Kung saan sinasabing doon gumamit ng volume o maramihang paggamit ng cocaine na sanhi ng kanyang ikinamatay. Sino kaya yung kanyang mga kasama doon sa kwarto? Nako, exciting ito, mga kaibigan. So para sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa ating channel, mga kaibigan, ang Radyo Filipino UK, isang subscription lang, masayang-masaya na po tayo. Mula po dito sa lungsod ng London, ako ang inyong kaibigan, si Buddy B. Bye for now.